huling ulat niya, no, Peter, at sabi nga niya na sinumulan ko ito at tatapusin ko ito, no. Ang pangulo natin, hindi siya kukurap sa kahit anong mangyari, tuloy-tuloy lang ang trabaho natin na panagutin ang dapat managot, bawiin ang mga ninakaw na yaman at reformahin ang ating sistema. So tuloy-tuloy yan, hindi kukurap ang pangulo hanggat sa huli, no. Sinimulan niya ito at tatapusin niya ito. Definitely, Sir Danny, hindi lamang sa komunikasyon through internet, through messaging, through phone calls, kundi face-to-face ang pakikidaupalan natin sa mga kababayan natin mula sa ating bagong bayani ng Mundo Serbisyo Caravans. Nakakalabing-8 na po tayong Serbisyo Caravans since last June when we kicked off in Hong Kong. And 10 cities kung saan nandun po ang ating mga OFWs all around the world na po ang pinagdahusan nito. At syempre sa pakikipag-usap po sa mga kababayan natin, damang-daman nila, no? Yung kasalukuyang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng mga investigasyon doon sa mga katiwalian dito sa mga proyekto tungkol sa flood control. And malinaw naman sa kanila ang kanilang ang stand dito sa pakikidaupalan ko sa mga kababayan natin na sang-ayon sila sa pagsasagawa ng mga investigasyon at kaparaanan, pagsisiwalat na pinangunahan ng ating mahal na Pangulo. At alam nila, they're fully aware, no, of the developments with regard to the investigations that are unfolding, yung mga kasong renefer sa Ombudsman, ni Sec. Vince Dizon at ng DPWH, yung sa BIR, yung 12 tax-related criminal cases involving 8.87 billion in tax liabilities ng mga salarin dito sa mga tiwaling flood control ghost projects. Sa Independent Commission for Infrastructure, yung 45 individuals referred to the Ombudsman. Sa DOJ, yung mga referred to preliminary investigation ng Ombudsman referred by the DOJ. Sa Philippine Competition Commission, 15 other cases. And then one set of cases, of course, sa Sandigan Bayan, laban kay Congressman Saldico at mga former DPWH officials. So, lahat naman ito, yung sa anti-money laundering, yung mga 9 freeze orders, ni Executive Director Matthew David, so, and then sa Bureau of Customs, yung auction of assets, lahat po ito, no, nakasiwalat at daman naman ng mga OFWs tungo sa pagkakaroon ng hustisya. Hanggat binoboto yung tao, binoboto yung mga kandidato, kamag-anak yan, di kamag-anak yan, sa ngayon kasi, wala tayong magagawa. Kasi nasa demokrasya tayo kung sino pipiliin ng tao, na inibinoto, proseso yun Pero ayun na po, may nakahaing panukala to ban political dynasties and they are asking the President na i-certify to as urgent. May posisyon na ho ba ang Pangulo dito? Unang-una ganito Chinek ko kasi nung last year, parang si Senator Robin Padilla. Tama ba ako? Sa ngayon akbayan ang naghain ng siguro, tingnan natin. Okay, kasi dapat makita muna natin yung mga provisions ito. Kasi nung nakita ko last year, si Senator Robin Padilla, isa sa may panukala.